Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-21 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Kasaysayan ni Sisa. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Matapos marinig ang balita mula sa kusinero tungkol sa posibleng pagdakip sa kanyang mga anak, dali-daling umuwi si Sisa sa kanilang bahay. Sa kanyang pag-uwi, nakita niyang papaalis na ang mga gwardya sibil mula sa kanilang tahanan, ngunit wala ang kanyang mga anak kasama ng mga ito. Bahagyang gumaan ang kanyang loob, ngunit hindi nagtagal. Hinarang siya ng mga gwardya sibil sa daan at pilit siyang pinaamin tungkol sa nawawalang 2 onsa na sinasabing ninakaw ng kanyang mga anak. Nagmakaawa si Sisa ngunit walang nakinig sa kanya. Sa halip, kinaladkad siya ng mga gwardya sibil patungo sa kwartel habang pinapahiya sa harap ng mga taong bayan na kalalabas lang mula sa misa. Pagdating sa kwartel, inihagis siya ng mga gwardya sa sahig at walang nagmalasakit na pakinggan ang kanyang mga pakiusap. Nang tanghali na, pinalaya siya ng alperes dahil hindi nito pinaniniwalaan ang paratang ng kura at umuwi siyang muli sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, hinanap niya ang kanyang mga anak ngunit wala siyang natagpuan. Ang tanging nakita niya ay ang punit at duguang damit ni Basilio na labis na nagpalalim ng kanyang pighati. Hindi matanggap ni Sisa ang kanyang nakita, kaya tuluyan nang nasira ang kanyang katinuan. Nagpalaboy-laboy siya sa kalsada habang tinatawag ang pangalan ng kanyang mga anak, sina Basilio at Crispin. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Pagkaripas ng takbo ni Sisa pauwi sa kanilang bahay, matapos marinig ang balita mula sa kusinero tungkol sa posibleng pagdakip sa kanyang mga anak. Ang pagharap ni Sisa sa mga gwardya, sibil na nagpilit sa kanyang umamin tungkol sa nawawalang 2 onsa at ang pagkaladkad sa kanya patungo sa kwartel. Ang kahihiyang dinanas ni Sisa sa harap ng mga taong bayan na nakasaksi sa kanyang pagkaladkad sa kalsada ng mga gwardya sibil. Pag-uwi ni Sisa at ang pagkakita niya sa duguang damit ni Basilio na nagtulak sa kanyang mawalan ng katinuan. Ang pagpapalaboy ni Sisa sa kalsada na nagmamarka ng kanyang tuluyang pagkasira ng bait. Mga mahahalagang tauhan. Sisa, isang mapagmahal na ina na labis na nag-aalala para sa kanyang mga anak, sina Basilio at Crispin. Sa kabanatang ito, ipinakita ang kanyang pagdurusa at kawalan ng pag-asa nang hindi niya matagpuan ang kanyang mga anak at makita ang duguang damit ni Basilio. Guardia Civil. Mga kawal na walang malasakit na kinaladkad si Sisa patungo sa kwartel. Pilit siyang pinaamin sa isang krimen na hindi niya ginawa. Ipinakita nila ang kanilang kalupitan at kawalang puso sa kabanatang ito. Crispin, ang bunsong anak ni Sisa na naging dahilan ng kanyang pag-aalala. Basilio, ang panganay na anak ni Sisa na nag-iwan ng punit at may dugong damit sa kanilang tirahan, nagpapahiwatig ng panganib o sakuna. Alperes, ang opisyal na nagbigay ng utos na palayain si Sisa sa tanghali. Bagaman siya ang nagpalaya kay Sisa, wala pa rin siyang malasakit sa hirap na dinanas nito. Mga taong bayan, mga tao na kalalabas lang ng simbahan matapos ang misa. Nakita nila ang pagkaladkad kay Sisa ngunit wala silang nagawa upang tulungan siya. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa mga kalsada ng San Diego, sa bahay ni Sisa, at sa kwartel kung saan dinala at pinalaya si Sisa. Ang mga lugar na ito ay nagsilbing saksi sa kalupitan at paghihirap na dinanas ni Sisa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Nagpagala-gala, naglakad-lakad ng walang tiyak na direksyon, kaladkarin, paghatak o pagdala ng tao sa isang lugar ng sapilitan at karaniwang may kalupitan. Pighati, matinding kalungkutan o dalamhati. Kwartel, lugar o gusali kung saan naninirahan at nagtitipon ang mga sundalo o gwardya sibil.
At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kawalan ng katarungan na nararanasan ng mga mahihirap at walang kapangyarihan sa lipunan. Si Sisa, isang simpleng ina, ay biktima ng kalupitan at kawalan ng malasakit ng mga nasa kapangyarihan. Ang labis na pagmamahal ni Sisa sa kanyang mga anak ay isang halimbawa ng walang kondisyon at sakripisyal na pagmamahal ng isang ina. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, patuloy niyang iniisip ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ang karanasan ni Sisa ay nagpapakita ng malalim na epekto ng pang-aabuso at kalupitan sa isang tao. Ang hindi makataong pagtrato sa kanya ay nagtulak sa kanya sa pagkasira ng bait. Ang kabanatang ito ay isang paalala ng kawalan ng malasakit ng lipunan sa mga naaapi at mahihina. Sa harap ng kalupitan, ang mga taong bayan ay walang ginawa upang tulungan si Sisa na nagpapakita ng kawalan ng pakialam sa kapwa. Ang pagkasira ng katinuan ni Sisa ay isang simbolo ng pagkasira ng pamilya at ng kabuuan ng isang lipunan na walang hustisya at pagkakapantay-pantay. Ipinapakita nito ang mga panganib ng sistemang nagpapahirap sa mga walang laban. At diyan nagtatapos ang ika-21 kabanata ng Noli Me Tangere, ang kasaysayan ni Sisa. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.